On the go ang buong puwersa ng GMA News para samahan ng mga estudyante pati na rin ng mga magulang ngayong unang araw ng pasukan. Nasa Parañaque High School si Steve Dailisan, nasa Batasan Hills High School naman si Salima Refran, habang nasa Ramon Magsaysay High School si Julius Segovia. At mula naman dito sa GMA Network, ihatid namin sa inyo ang iba't pang balita at impormasyon. Silipin natin ang unang araw ng pasukan ng mga estudyante sa Parañaque High School. May news to go si Steve Dailisan live. Steve. Howie, kakatunog pa lamang ng bell at hudyat yan nung kumbaga sa biruan, pinakapaboritong subject ng mga estudyante, walang iba kundi recess. Kaya naman mapapansin mo, Howie, nagsisipagbabaan na yung mga estudyante mula sa kanilang mga classroom at lahat sila, Howie, ang tungo nila ay syempre doon sa school canteen. Dalawa yung school canteen dito sa Parañaque National High School at karamihan sa mga estudyante ngayon may bit-bit na mga orange juice. Yung iba, may nakita ko, may bit-bit silang mga Milo dahil alas 7 pa ngayong umaga nang magsimula yung kanilang klase dito sa Parañaque National High School at aabot nga, Howie, sa mahigit 11,188, to be exact pala, yung bilang ng mga estudyanteng naka-enroll ngayong taon. Pero inaasahan, Howie, na yung bilang na yan ay papalo pa ng hanggang sa 11,700 dahil may mangilan-ngilan pa rin, Howie, na hindi nakakapag-enroll at humahabol pa sa kanilang enrollment. Ganyan karami, Howie, yung bilang ng mga estudyante dito na naghahati-hati naman sa mahigit 125 na classrooms at dahil sa dami ng mga estudyante ay hinati na yung shift nila, Howie. Yung first at fourth year nagsimula yung klase nila ng 7 o'clock at magtatapos yan ng 1:20 ng hapon, habang yung second year at third year students naman, Howie, ay simula pa alas 1:30 hanggang 8:20 mamayang gabi yung tapos nung kanilang klase. At yung iba nagkakaproblema pa rin, Howie, sa sectioning. Bagamat marami na sa kanila yung nakapag-enroll, gaya nung nabanggit ko kanina, meron pa rin mga nakapila dito naman sa Guidance Counselor's Office at lahat sila ay nag-aantay nung kanilang section na matatawag dahil nung Biyernes, Howie, bagamat nakapaskil na dito sa gym nitong eskwelahan yung kanilang section, nagkaproblema sila dahil yung ilang mga nakapost doon na mga papel nagkapunit-punit na dahil nga yung ibang mga estudyante dinudumog ito para makita yung kanilang mga section. Kaya naman dito sa Guidance Counselor's Office, dito pumipila yung mga estudyante. Matanong lang siguro natin, Howie, yung ibang mga estudyante dito kung bakit hindi pa rin nila alam hanggang sa ngayon yung kanilang section. Good morning, anong pangalan mo? Elio Ramos Alfredo. Anong naging problema, ba't hindi ka pa rin nakakapasok sa loob ng klase? Dahil sa dami ng estudyante na tumitingin ng mga section doon, so siksikan. So paano? Ikaw ba, may section ka na alam mo na? Pa rin, no. Bakit? Naghihintay ako dito na nagtatanong ako kasi ako. So paano yun? Yung, anong oras ka ba pumasok kanina? Alas 7 ho. Alas 7 pa ng umaga. So hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakapagsimula ng klase? Hindi pa ho. Anong sabi nila sa'yo? Mag-iintay ka lang daw? At maghihintay lang ho ako dyan. So sasabihin na nila kung anong section ko. So isa lamang siya, anong pangalan natin ulit? Alfred, dun sa mga estudyante na nakapila dito sa Guidance Counselor's Office at naghihintay na matawag yung kanilang section at kung saang room sila pupunta. Ngayon naman, para maliwanagan tayo kaugnay dun sa konting problema na nararanasan ng mga estudyante dito sa Parañaque National High School, makakasama natin ang kanilang principal, si Mr. Urbano Agustin. Good morning po sa inyo, sir. Good morning din po. Sir, yung na-encounter na problema ng mga estudyante ngayon, yung hindi nila batid yung kanilang section, saan po nag-uugat ito? Actually, lahat na yung master list nakapost na nung Friday afternoon. Dapat tiningnan na nila yon. Ngayon, yung mga sa kasamaang palad, yung mga nung mga Saturday, dinagsa nung nung mga bata. Kaya ilan sa mga pages ay naalis, nawala. Kaya ito ang ginagawa ngayon ng Guidance Office para tulungan na malocate yung kanilang mga section. Gaano pa katagal, Mr. Within Agustin? the day, within the morning, matatapos naman lahat yan. Kasi marami naman silang nag-assist. Kaya hindi matatapos yung araw na ito, alam na nilang klase. Kanina, Howie, nung mag-ikot din tayo sa mga classrooms dito, yung isa sa nakita natin, sir, yung kakulangan dun sa mga electric fan, kaya karamihan sa mga teachers at mga estudyante nagpapaypay. Paano po natin i-address itong problema na ito? Ito ay kalimitan ang ginagawa ng mga advisor pagdating yung unang teacher-parents conference ay ipinababatid nila sa mga magulang para sa ganoon magkasundo-sundo sila na mag-put up ng mga ganitong gamit.
electric fan dahil siyempre kulang nga kami ng mga ganitong kagamitan kaya dumudulog po kami sa mga magulang. Ano yung mga kisame, sir? Meron din mga butas-butas. Yun nga, kagaya ng nasabi ko kanina, hindi na namin ginaw yan mga kisame dyan dahil nakaprogram na yung pagpapalit ng bubong. And ang target date dapat sana yan ay kung hindi sa katapusan ng June, maaaring mga mid of July, napalitan na lahat ng bubong. So ito bang lugar ninyo, eskwelahan ninyo, ay binabaha rin kapag tag-ulan? Pag yung medyo malakas, kagaya ng mga bagyo, undoy, talagang binabaha ito. Hanggang saan? Nung undoy nga, lampas tao sa ground. Oo, kasi siyempre malawakang baha naman yon. Pero yung mga ordinaryong ulan, nagkakatubig, pero ilang minuto ay nawawala rin naman agad. Huwag lang yung sasabayan ng high tide. Dahil itong high school, napalibutan kami ng creek. Okay, so flood prone. Kaya creek yan eh. Magmula rito, parang yan yung kaunti lang yung diretso. Kaya pag ulan, sabayan ng high tide, talagang nagkakaroon ng baha dito sa eskwelahan. Okay. Bilang panghuli na lang po, sir, ano yung payo nyo dun sa mga estudyante na nahihirapan pa rin at gusto pa rin hahabol para makapag-enroll, hanggang kailan po kayo bukas para sa kanila? Doon sa mga bata o mga magulang na ang inyong mga anak ay hindi pa nakakapagpalista, lalong-lalo na yung mga old students namin, ay ang payo ng inyong lingkod ay agapan ang pagpapalista ng inyong mga anak dahil para hindi sila mahuli sa kanilang pag-aaral. At siyempre, lahat ng pumupunta sa amin, kahit sino, old or new students, ay aming tinatanggap dahil yan ay aming obligasyon na para makatulong sa ating mga magulang para may pasok ang kanilang mga anak. Maraming salamat po, Mr. Urbano Agustin, sa inyong panahon. Gaya na nga nabanggit ni Mr. Urbano Agustin, Hawi, lahat daw ng mga estudyante na hahabol pa ay kanilang tatanggapin dito sa Parañaque National High School. At sa mga sandaling ito, magtatapos yung kanilang break ng 9:20, kaya balik na rin ulit sila sa kanilang classroom para ituloy yung kanilang pag-aaral ngayong first day ng klase. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Parañaque National High School. Steve Dailisan, GMA News. Nakapasok na ang mga mag-aaral ng Batasan Hills National High School. Nasa loob naman sila ng silid-aralan, wala naman silang upuan. Mula sa Quezon City, may news to go si Salima Refran live. Salima? Maki-recess time na rin dito sa Batasan Hills High School, pero kanina kabi-kabi lang problema ang sumalubong sa mga nagbabalik eskwela ngayong araw. Matapos ang flag ceremony, agad na umakyat sa mga classroom sa mga estudyante. Pero ang kanilang nadatnan, mga classroom na wala mga upuan. Yung mga medyo mas maswerte, kalahati ng klase nakaupo sa upuan, kalahati naman sa sahig. Ang mga electric fan, hindi umaandar. At kahit may tuturing ng isa sa mga pinakamalaking eskwelahan sa NCR, ang Batasan Hills High School, kulang pa rin ang mga pasilidad nito. Ang ginagawang additional building at classrooms na ito, 3 taon ang inintay bago sinimulan nitong Abril at matagal pa bago matapos. May kabuuang bilang na 12,790 ang estudyante dito. Mayroon lamang itong 159 classrooms, kulang na kulang sa student population. Ang isang klase, umaabot mula 80 hanggang 100 na mga estudyante. 2 shift ang mga klase. Ang morning 6 a.m. to 1 p.m. habang 1 p.m. to 8 p.m. naman ang afternoon shift. Walang ibang choice. So, yun talaga yung pansamantala. Butihin na lang. Tiisan na lang. Tsagaan na lang. Pangarap ko mag-aral. Magtitiis na lang po ako. Makino, ang tanong lahat ng estudyante dito at mga guro, hanggang kailan sila magtitiis? Kasi kung buong taon nga silang ganito, paano naman yung kanilang pag-aaral? Dahil dyan kausapin natin ang kanilang principal, si Dr. Hill Magbanwa. Good morning po, sir. Kamusta po ang ating first day so far? Good morning. Maganda naman, maayos yung ating first day ngayon. Natapos kami ng flag ceremony. We started 5:30, natapos 5:45, then 6. Nagsimula na yung ating first period class. Sir, on schedule po lahat ng nangyari this morning, pero pagdating daw po ng mga estudyante sa classrooms, yung karamihan sa kanila nagulat. Dahil wala po silang maupuan. Ano po ba nangyari dito?
Alam mo, expected na natin yan kasi yung ating kwarto, ang sukat noon is 9 by 6 standard ho yan. That is 54 square meters. Yung upuan dyan last year ay nasa 50, 45 to 50 lang ang bilang. Ngayon, yung ating class size ay lumobo. Mayroong 80, ang pinakamalaki ay 100. So naturally, shortage tayo ng mga 50 upuan bawat kwarto. Opo, hindi po ba daw ito na-foresee na sana nakapagdagdag daw ng upuan? May request na kami. We have a standing request sa ating division office. Inaantay lang natin yung delivery within the week. Okay. At ito nga pong bago ninyong building, kailan daw po inaasang matatapos? Ang construction dyan sa bagong building natin, that is 9-room, 3-story building, palagay ko nasa loob pa yan ng 8 buwan bago matapos. Okay. Sige po, maraming salamat po. Dr. Hill Magbanwa, ang principal dito po sa Batasan Hills High School. At umaasa nga itong mga estudyante, sana kahit papaano ay sa lalong madaling panahon ay magawa ng paraan itong kakulangan ng mga upuan. At yan ang latest mula dito sa Batasan Hills High School sa Lima Refran, GMA News. Halos 6,000 estudyante ang pumasok ngayong araw sa Ramon Magsaysay High School sa Maynila. Pero posibleng lumobo pa raw ang numerong ito dahil sa mga late enrollee. Mula sa Ramon Magsaysay High School sa Maynila, may news to go si Julius Segovia live. Julius? Yes, Maki, Ramon Magsaysay High School ang may pinakamalaking bilang ng estudyante sa lahat ng secondary schools sa Maynila. Sa katunayan ngayong taon, Maki, umaabot sa halos 6,000 ang bilang ng mga mag-aaral mula first year hanggang fourth year. Ang first year pangalang, Maki, halos 2,000 na. Baka nga raw madagdagan pa ang bilang dahil sa mga late enrollee. Pero ayon sa principal na si Alma Tadina, malamang na hindi na raw sila tumanggap pa ng pahabol na estudyante. Sa ngayon, 1:55 hanggang 60 ang ratio ng teacher sa estudyante. Within the maximum limit pa rin daw ito ng DepEd. Marami naman daw kasing paaralan sa Maynila, nakakaunti pa ang bilang ng enrollees. Hindi na po talaga namin pwedeng ma-accommodate sila dahil tumatawag po ang ibang paaralan sa aming mga tabis within the district, nakukunti daw po ang kanilang enrollment. Sa ngayon, Maki, orientation pa lang dito sa Ramon Magsaysay High School pero kailangan pumasok na rin itong mga estudyante. Ipinapaalam kasi sa kanila yung kanilang mga room assignments at kung sino rin yung kanilang mga magiging guro at magiging kaklase. Tapos na ang orientation ng first year, Maki, at ongoing naman ang sa second year na magtatagal hanggang alas 11 ngayong umaga. Susundan ito ng third at fourth years na kapwa may tig 2 oras ding orientation. Maki, todo bantay naman at nakakatuwang ang tingnan yung kanilang mga mami, lalo na sa mga anak nilang first year high school. Kasi po first time niya para hindi siya maligaw. Kasi maraming mga baka siya malito. Kaya sinama ko muna ang 1 week, sasama ko siyang 1 week. Hatid sundo. Saya po, para po may bagong kaibigan po kami na kasama po. At syempre, makipagbalik eskwela, kapansin-pansinting bago ang mga gamit pang eskwela ng mga mag-aaral mula sa bag, uniforme, pantalon, palda, sapatos hanggang pati nga medyas. Clean cut, Maki, ang mga lalaking estudyante dahil requirement daw na bagong tabas dapat ang buhok nila. Ang mga babaeng estudyante naman nakatali ang buhok para maayos daw tingnan. Nanggugupit po kasi dito sa Magsaysay kaya po may iwasan ko pong magupitan. Mapahiya po sa klase po. Bakit ka bagong gupit? Para mas malinis tignan. At Maki, dahil nga maraming mga estudyante pati na yung mga magulang na nandito nakaantabay sa harap ng Ramon Magsaysay High School ay todo higpit naman ang pagbabantay ng kapulisan. Pine-prevent natin yung mga dapat mangyari na siyempre alam mo mag-take advantage yung mga snatcher, mga hold-upper dyan. So yun yung punto natin na nagde-deploy talaga tayo ng mga pulis. Ngayon naman, Maki, ay makakausap natin ng live ang principal ng Ramon Magsaysay High School, si Ma'am Alma Tadina. Ma'am, kamusta po ba yung ongoing orientation? Maayos naman po ang pag-uumpisa ng eskwela ng mga first year hanggang fourth year. Pero ang ginawa po namin para hindi magkagulo ang mahigit na 5,000, 600 na mga bata ay ginawa namin ang schedule ang bawat year level. So that at 6:30 in the morning hanggang 9 o'clock in the morning, minimit po namin lahat ng mga incoming first year students sa quadrangle para sila ay ma-orient sa paaralan. Sila po ay makakapiling nila ngayong araw na to ang kanilang mga advisors
para ibigay ang schedule nila sa buong taon. Pero napansin ko lang po kasi kanina dito po sa labas din ng paaralan, meron pong mga mangilan-ngilan po na mga magulang na pilit na pumapasok at mukhang mga late enrollees. Paano po bang gagawin natin dito? Yung pong mga late enrollees, meron po kaming desk dyan tungkol sa Oplan Balik Eskwela. Doon po sila magtatanong kung ano pa ang pwede nilang gawin para makapasok ang kanilang anak. Pero sa ngayon po ay talagang puno na po ang aming mga klase at titingnan na lang po namin kung meron pa kaming mga batang mga hindi babalik, yung mga dropouts namin na nire-reserve namin para sa kanila, doon pa lang kami pwedeng tumanggap ng mga additional students. Kanina po sa pag-iikot din namin, napansin nga namin na hindi po gaya doon sa ibang paaralan na siksikan, malasardinas po yung itsura ng kanilang mga classroom, halos nagpapatong-patong sa isang silya. Dito po ba sa Ramon Magsaysay, ano pong sitwasyon? Ang sitwasyon po sa Ramon Magsaysay ay maayos po dahil ginagawa namin na ang mga mag-aaral ay komportable, mayroong kanilang 1:1 na upuan, may teacher's table at sila po ay maghinawa sa loob ng kanilang classroom. May mga electric fans po kami. Ay ma'am, yun nga lang po, meron po yatang ilang mga kwarto na baka po walang electric fan. Paano po ba magiging conducive for learning po itong paaralan? Kung wala pong mga electric fan, kami po ay nagsusulisit ng mga donation at yung binibigay sa aming mga petty cash or whatever na matitira sa MOE namin ay binibili po namin para sa paaralan. Electric fan at kung ano pang pangangailangan ng mga bata. Napansin ko din po kanina sa paglilibot namin sa mga classroom na meron pong ilang mga estudyante na hindi naka-uniform. Pero ayon nga po sa DepEd, pinapahintulutan naman po. Dito po ba, meron po ba kayong sariling sinusunod na pamantayan? O gaya po ng DepEd talagang okay lang kahit po naka-tsinelas, naka-civilian? Ano po bang patakaran po sa Ramon Magsaysay High School? Mapalad po ang Ramon Magsaysay dahil po ang mga bata dito kahit na meron pong order na maski hindi naka-uniform, ang mga bata po ay sumusunod. Nag-uniform sila at yun naman po ay para sa seguridad ng bawat isang mag-aaral. Dahil meron pong mga masasamang elemento na mga outsider pumapasok po sa loob ng paaralan, hindi namin ma-identify kung sila ay naka-civilian o hindi naka-uniforme. So panghuli na lang po, ano po ba pwede nating ipayo sa mga magulang at saka sa mga mag-aaral po na nandito po ngayon, nag-aantabay, higit lalo po dun sa mga late enrollees na umaasa po na baka sakali pa ba na makapasok sila dito sa Ramon Magsaysay? Ang mga magulang po ay amin pong binibigyan ng assurance na kung ang inyo pong anak ay dito nag-aaral sa Ramon Magsaysay High School, quality education po ang ibibigay namin at lahat po ng mga pangangailangan nila ay pilit po naming binibigay sa kanila sa tulong ng City Government of Manila at ang DepEd po ay nagbibigay po ng kanilang assistance sa mga paaralan. Maraming salamat po. Yan po si Ma'am Alma Tadina, ang principal po ng Ramon Magsaysay High School. Sa mga oras na ito, makituloy-tuloy pa nga rin yung orientation sa mga estudyante at bukas pa formal na magsisimula yung kanilang klase. At yan muna ang latest mula rito sa Ramon Magsaysay sa Maynila. Julio Segovia, GMA News.